Isang manager ang publikong nagpahiya sa isang lalaking inakala niyang janitor lamang, ngunit kinabukasan natuklasan niyang isang katotohanan na bumagsak ang kanyang karera. Siya pala ang tunay na may-ari ng kumpanya. Sa puso ng distrito pinansyal ng lungsod, kumikislap ang makintab na tore ng Vanguardia Enterprises sa ilalim ng umagang araw. Ang gusali, na may kumikintab na harapang salamin, ay sumisimbolo ng kapangyarihan at prestihyo. Sa ika-15 palapag, ang karaniwang ingay ng buhay opisina ay bumabalot sa paligid, habang ang mga empleyado ay pumapasok sa kanilang pang-araw-araw na ritmo. Bawat isa'y alam ang mahigpit na hierarkiyang gumagabay sa kanilang profesional na buhay. Kabilang sa kanila ay si Manuel, tahimik na nagtutulak ng kariton ng janitor. Payak ang kanyang kasuotan, bahagyang luma at magulo ang buhok. Para siyang taong sanay sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Ngunit hindi aksidente ang kanyang anyo, maingat itong pinili ni Manuel. Sa likod ng kanyang pagod na ekspresyon ay nakatago ang matalas na pag-iisip at tahimik na determinasyon. Hindi siya ang iniisip ng iba. Siya pala ang tunay na may-ari ng Vanguardia Enterprises. Minana niya ang kumpanya at palihim itong pinalago sa paglipas ng mga taon. Ngayon, nais niyang maranasan ang operasyon ng kanyang negosyo mula sa ibang pananaw. Isang bagay na hindi makikita sa boardroom o sa mga ulat. Nagpanggap bilang janitor, ilang araw nang inoobserbahan ni Manuel ang loob ng kanyang kumpanya. Narinig niya ang mga pribadong usapan, napanood ang kilos ng mga empleyado ng malapitan, at nakatuklas ng nakakabahalang mga bagay na ikinabahala niya, ngunit walang nakapaghanda sa kanya para sa mangyayari nang pumasok siya sa HR department. Nang umagang iyon, tila normal ang lahat hanggang marating niya ang lugar na pinamumunuan ni Carmen Bautista, ang bagong HR manager. Bagong pasok si Carmen, pinupuri dahil sa kanyang istriktong disiplina at kahangahangang resume. Ngunit nagsimula ng pagdudahan ni Manuel kung ganoon nga ba talaga siya ka-profesional. "Hoy! Ikaw!" Biglang bulyaw ng isang matalim na tinig na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Napalingon ang ilan sa pinagmulan ng ingay. "Ikaw, janitor, halika rito ngayon din." Malamig at matalim ang tono ni Carmen. Dahan-dahang lumapit si Manuel, dala ang kanyang mapagpakumbabang kilos bilang bahagi ng kanyang pagpapanggap. "Opo ma'am, ano po ang maitutulong ko?" Tiningnan siya ni Carmen ng may malamig na paghamak, dahilan para tumahimik ang buong paligid. "Tingnan mo ito," singhal niya. Tinuturo ang halos di mapansing mantsa sa sahig malapit sa kanyang opisina. "Ito ba ang tinatawag mong paglilinis? Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka sa sweldo para rito?" Alam na ni Manuel ang mantsa, parang lumang patak ng kape, at plano na niyang linisin ito. Ngunit halatang ginamit ito ni Carmen bilang pagkakataon para ipakita ang kanyang kapangyarihan. "Pasensya na po ma'am, aayusin ko agad." Magalang niyang tugon habang kumukuha ng basahan. "Wag na," sigaw ni Carmen mas malakas pa. Napahinto ang mas maraming empleyado at tahimik na nanood. "Huli na para dyan. Alam mo ba kung ilang importanteng tao ang dumaan dito at nakakita nitong kasuklam-suklam na dumi? Ang kumpanyang ito ay naghahanap ng kahusayan, hindi katamaran." Tahimik na nagmamasid si Carlos, isang administrative assistant. Nakita na niya ang pagiging malupit ni Carmen sa mga empleyadong mababa ang posisyon, ngunit ibang klase na ito. Sa kanyang mesa, tumigil sa pagtatype si Jennifer, isa sa pinakamatagal na sekretarya ng kumpanya. Kita sa kanyang mukha ang lungkot at galit. Marami na siyang manager na sinuportahan, ngunit ngayon lang siya nakasaksi ng ganitong kahihiyan dahil lamang sa maliit na bagay. "Miss Carmen," mahinahong sambit ni Carlos, "siguro dapat..." "Tahimik!" sigaw ni Carmen, agad siyang pinutol. "Wala kang pakialam dito. At ikaw?" Muling tumingin kay Manuel ng may panghahamak. "Wala kang kaalam-alam kung gaano kaseryoso ang kapabayaan mo.
Bigla siyang lumapit sa coffee station at kinuha ang pitzel ng tubig. Wala siyang sinabi at bumalik kay Manuel. Hawak ang basahan na natiling nakatayo si Manuel habang itinataas ni Carmen ang pitzel ng may malisyosong ngiti. Tingnan natin kung matututo ka na sa halaga ng pagpapanatiling malinis, malamig niyang wika. Ibinuhos niya ang buong pitzel ng tubig kay Manuel. Nabasa ng malamig na tubig ang kanyang damit at tumulo sa sahig, bumuo ng malaking lubluban sa paligid. Tumahimik ang lahat. Mahigit 20 tao ang nakasaksi, halatang nagulat, nagalit at nandidiri. Walang nangahas magsalita, nanatiling nakatayo si Manuel, basang-basa, ngunit kalmado pa rin. Lalong kinabahan si Carmen sa kanyang katahimikan. Ngayon, wika ni Carmen nang may pagyayabang, linisin mo ang kalat na ginawa mo at kapag may nakita pa akong dumirito, mas malala ang aabutin mo. Dumating bigla si Roberto, ang hepe ng seguridad. Narinig niya ang sigawan at agad sumilip. Sanay siya sa pagbasa ng sitwasyon at nakita niyang may mali. Hindi man niya kilala ang janitor, ramdam niyang kakaiba ang tagpong ito. Dahan-dahang tumayo si Jennifer, maputla ang mukha at diretsong tumingin kay Carmen. Carmen, ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap, mariin niyang sambit. Hindi mo pwedeng tratuhin ang isang manggagawa ng ganito. Ngunit siya'y tumawa. Ang hindi niya alam, siya pala ang may-ari ng buong kumpanya. Hindi mo pwedeng tratuhin ang isang tao ng ganito, mariing sabi ni Jennifer, matapang na lumapit. Humarap si Carmen sa kanya, naglalagablab ang mga mata sa galit. Pasensya? At sino ka para questionin kung paano ko pinapatakbo ang departamentong ito? Ako ang namumuno dito at gagawin ko ang lahat sa paraang gusto ko. Sa wakas, nakahanap ng boses si Carlos na kanina pa tahimik na nakamasid. Hindi ito pamumuno, aniya sabay hakbang palapit. Ito ay pang-aabuso. Pinapahiya mo siya at mali ito. Lumapit si Carmen kay Carlos, halatang galit na galit. Parang may ilan sa inyo ang nakalimot kung sino ang may hawak ng kapangyarihan dito. Siguro kailangan nyo ng paalala para wala ng kalituhan kung sino ang gumagawa ng mga patakaran. Habang nagpapatuloy ang pagtatalo, nanatiling tahimik si Manuel. Maingat siyang nagmamasid, tanda sa isip kung sino ang may tapang magsalita at kung sino ang nanatiling tahimik dahil sa takot. Bawat reaksyon ay mahalaga sa kanya. Mas malinaw pa ito kaysa anumang ulat. Dahan-dahan siyang lumuhod at sinimulang mopahin ang tubig sa kanyang paanan. Bawat galaw ay maayos at may kumpiyansa, nagpapakita ng lakas, hindi kahihiyan. Pasensya na po kung may abala, malinaw na sabi ni Manuel, sabay lingon sa mga nakamasid. Aayusin ko ito at magpapatuloy sa aking trabaho. Ngumisi si Carmen, halatang kontento. Mabuti, at least ngayon alam mo na kung nasaan ang lugar mo sa kumpanyang ito. Ngunit nagsimulang mabasag ang kanyang kumpiyansa nang mapansin niyang nagtitinginan ang ilang empleyado. May kakaiba kay Manuel, ang kanyang tinig, ang kanyang presensya, ang kanyang katahimikan sa harap ng kalupitan. Hindi akma sa imahe ng isang janitor. Naging palaisipan ito sa lahat. Tahimik na lumapit si Roberto, ang head of security, kay Jennifer. Kilala mo ba ang janitor na yon? Pabulong niyang tanong. Umiling si Jennifer, kumikitid ang mga mata. Dekada na akong nagtatrabaho rito. Kilala ko ang lahat ng nasa cleaning staff. Ngayon ko lang siya nakita. Ganon din ako, tugon ni Roberto, patuloy na minamasdan si Manuel. May mali, hindi tugma ang lahat. Nagpatuloy si Manuel sa kanyang trabaho parang walang nangyari. Ngunit nagsimula ng kumalat ang balita sa opisina. Hindi na magtatagal, mabubunyag ang katotohanan at yayanigin nito ang buong kumpanya. Samantala, bumalik si Carmen sa kanyang opisina, walang kaalam-alam na hiniya niya ang lalaking may kapangyarihang sirain ang kanyang karera sa isang iglap. Panandalian lang ang kanyang tagumpay. Ang nangyari ay magsisilbing mitsa ng pagbabago. Isang sandali na magbabago sa kultura ng Vanguardia Enterprises magpakailanman.
Unti-unting bumalik sa trabaho ang mga empleyado, ngunit mabigat ang katahimikan sa hangin. May mga bulong-bulungan sa bawat mesa. Lahat alam na nakasaksi sila ng isang bagay na hindi basta mawawala. Nakuha na ni Manuel ang hinahanap niya, ang katotohanan kung paano tinatrato ang mga tao kapag walang mahalagang tao na nakamasid. At dala ng kaalamang iyon, handa na siyang kumilos. Sumunod na mga oras ay puno ng tensyon. Mabilis kumalat ang balita sa lahat ng departamento, mula accounting hanggang marketing. Karamihan ay galit, ang ilan na may mausisa, ngunit lahat ay mas mapanuring tumingin ngayon sa tahimik na janitor. Nagpatuloy si Manuel sa kanyang gawain na parang karaniwan lang, walang puot. Sa katunayan, ang paraan ng kanyang pagtanggap sa kahihiyang ipinataw sa kanya ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Nakita siya ng mga empleyado sa ibang liwanag, hindi bilang mahina o walang halaga, kundi bilang isang taong matatag at may dignidad. Isang taong may malakas na presensya mula sa loob. Hindi makapag-concentrate si Jennifer. Paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang larawan ni Manuel, basang-basa ngunit tahimik na naglilinis habang nagtatagumpay si Carmen. Lubos siyang nabahala. Sa oras ng tanghalian, nilapitan niya si Carlos. May tatanungin ako, nakita mo na ba ang janitor na iyon bago ngayon? Napakunot ang noo ni Carlos. Yun din ang iniisip ko buong umaga. Ako ang nag-aasikaso ng schedule ng maintenance team. Kilala ko silang lahat. Pero ang lalaking iyon, wala pa akong nakitang ganyan. Lumapit pa si Jennifer, mahina ang boses. Napansin mo ba ang kakaiba, yung hindi bagay sa papel niya? Agad na tumango si Carlos. Eksakto. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang tindig niya at ang pagiging kalmado niya kahit pinapahiya siya, hindi iyon ugali ng taong sanay na inuutusan. Mas parang leader na sanay mag-utos sa ilalim ng presyon. Samantala, mas madalas na nagpaikot-ikot si Roberto sa mga pasilyo, kunwari routine check. Ngunit hindi lang siya nagbabantay, binabantayan niya si Manuel. Malinaw sa kanyang instinct na hinasa ng mga taon sa military intelligence na may mali. Hindi siya kumikilos gaya ng isang janitor. Gumagalaw siya na parang may layunin. Nagmamasid siya na parang isang leader. Nang hapon na iyon, nagdesisyon si Roberto na alamin ang totoo. Natagpuan niya si Manuel sa supply room, maingat na inaayos ang mga cleaning products. Parang trabaho ng isang veteranong supervisor kaysa isang bagong empleyado. Pasensya na, wika ni Roberto, papasok sa silid na may matatag na tinig. Ako si Roberto Mendoza, Head of Security dito. Ikinagagalak kitang makilala, Ginoong Mendoza. Ngunit ang janitor na ito'y hindi karaniwang empleyado at malapit ng mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Sa tingin ko hindi pa tayo formal na nagkakakilala, mahinahong wika ni Roberto. Tumingala si Manuel at sa sandaling iyon may napansin si Roberto. Hindi ito mga mata ng isang ordinaryong janitor. May katalinuhan sa mga ito, nakatuon, kalmado at laging alerto. Kahit simple ang kanyang anyo, dala niya ang isang aura ng tahimik na autoridad. Ikinagagalak kitang makilala, Ginoong Mendoza. Ako si Manuel Torres, sagot niya, sabay abot ng kamay. Nakipagkamay si Roberto at agad niyang napansin na makinis at maayos ang mga kamay ni Manuel. Hindi yaong magaspang na inaasahan mula sa isang taong araw-araw na naglilinis ng sahig at nagtatapon ng basura. Gaano ka nakatagal sa kumpanya? Tanong ni Roberto, pinananatiling kaswal ang tono ngunit masusing inoobserbahan ang bawat reaksyon. Hindi pa matagal, magalang na sagot ni Manuel. May bahid ng misteryo sa kanyang mga mata. Sanay pa lang ako sa kung paano gumagana ang mga bagay dito. Dahan-dahang tumango si Roberto, naiintindihan ko, at tungkol sa nangyari kaninang umaga. Gusto ko lang sabihin na humihingi ako ng paumanhin. Hindi dapat nangyari iyon. Nanatiling kalmado si Manuel, walang bahid ng inis sa tinig. Kung minsan, kumikilos ang mga tao ng masama kapag sila'y na-stress.
Nakakalungkot pero bahagi iyon ng buhay. Nabigla si Roberto sa tugon. Hindi lamang mahinahong hinarap ni Manuel ang kahihiyan sa publiko, kundi pati ang manager na nagpahiya sa kanya'y binigyan pa niya ng palusot. Hindi iyon inaasahang reaksyon, lalo na mula sa isang taong binuhusan ng tubig sa harap ng buong departamento. Samantala, sa kanyang opisina, abala pa rin si Carmen at nakangiti habang nagbabasa ng mga email. Sa kanyang isip, nagtagumpay siya. Pinatunayan muli ang kanyang autoridad. Para sa kanya, ang eksenang ginawa niya ay nagsilbing babala sa sinumang magtatangkang questionin ang kanyang pamumuno. Ngunit ang kanyang sariling papuri sa sarili ay naputol ng katok sa pinto. "Carmen, maaari ba tayong mag-usap?" Wika ni Jennifer, pumasok ng may matatag na tindig. Pinapasok siya ni Carmen na may pilit ng ngiti. Agad namang kinabahan si Carmen nang isara ni Jennifer ang pinto sa likod niya. "Gusto kong pag-usapan ang nangyari kanina," panimula ni Jennifer. "Ibig mong sabihin yung tungkol sa janitor?" Tugon ni Carmen na para bang simpleng update lang sa schedule. "Kailangan niyon, paalala ng pamantayang inaasahan dito." "Hindi," marin ang tinig ni Jennifer. "Iyon ay hindi disiplina, isa iyong pampublikong pagpapahiya at lubos na hindi iyon kinakailangan." Nawala ang ngiti ni Carmen, humigpit ang ekspresyon. "Jennifer, mukhang napagkakamalan mo ang pamumuno bilang puro damdamin. Kung minsan, kailangan ng matitinding aksyon para mapanatili ang kaayusan." "Matitinding aksyon?" ulit ni Jennifer, halos hindi makapaniwala. Ang pagbuhos ng tubig sa isang tao sa harap ng lahat, hindi iyon disiplina, iyon ay pambubuli. Biglang tumayo si Carmen, mas malamig ang boses. "Mag-ingat ka, Jennifer, para kang kumu-question kung paano ko pinamumunuan ang departamentong ito at hindi angkop iyon para sa isang kagaya mo." "Ang aking papel?" sagot ni Jennifer, tumayo rin at hinarap siya. "Ang papel ko ay isang taong dekada nang naglilingkod dito at nakita ko na kung ano ang tunay na pamumuno. Ang ginawa mo kanina, hindi man lang malapit doon, lalong bumigat ang hangin sa pagitan nila." Inaasahan ni Carmen na magtagumpay siya pagkatapos ng kanyang eksena, ngunit ngayon ay iba ang kanyang naramdaman, pagtutol. "Kung hindi ka masaya sa paraan ng pagpapatakbo ko," malamig na bulong ni Carmen, puno ng banta, "siguro hindi na bagay sa iyo ang kumpanyang ito." Hindi natinag si Jennifer. "Oh, mahal ko ang trabaho rito, pero hindi akong mananahimik kapag may taong tinatanggap ang kalupitan bilang lakas." Umalis si Jennifer, iniwan si Carmen na biglang nabahiran ng pagdududa. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka nasobrahan na siya. Samantala, natapos na ni Manuel ang kanyang shift at papunta na sa locker room para magbihis. Hindi niya alam na unti-unti nang lumalabas ang mga piraso ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Si Carlos, na patuloy na nababahala, ay palihim na nagsuri sa internal HR system. Bilang administrative assistant, may access siya sa mga basic personnel records. Umaasa siyang makakakita ng impormasyon tungkol kay Manuel, ngunit ang natuklasan niya ay lalo lang nagpalalim sa misteryo. Dali-dali niyang hinanap si Jennifer na noon ay nagbe-break sa break room. "Kailangan mong makita ito," pabulong niyang sabi, hawak ang kanyang tablet. Tumingala si Jennifer, nakita ang seryosong ekspresyon ni Carlos. "Ano yon?" "Tungkol ito kay Manuel Torres, yung janitor," sagot ni Carlos. "Sinuri ko ang database ng empleyado at ito ang nakakatawang bahagi. Wala siyang record. Ang sunod na kanilang natuklasan ay yumanig sa buong kumpanya." "Wala," bulong ni Carlos. "Walang kahit anong record ni Manuel Torres sa sistema ng empleyado." Kumunot ang noo ni Jennifer. "Ano ang ibig mong sabihin na wala?" "Iyon mismo," mahina ngunit mariin na sagot ni Carlos. "Walang hiring file. Walang entry para sa ID badge, walang payroll, wala. Para sa HR, hindi umiiral si Manuel Torres. Para bang hindi siya kailanman na-hire, parang multo." Nakatitig si Jennifer sa kanya na tila hindi makapaniwala.
Pero imposibleng mangyari iyon. Nakita natin siya. Nagtatrabaho siya rito. Hiniyapa siya ni Carmen sa harap ng lahat. Paano magiging posible na may tao rito, nasa shift, pero hindi kasama sa mga talaan? Iyon din ang sinusubukan kong unawain, patuloy ni Carlos habang patuloy na nag-i-scroll. Pero sinubukan ko ang isa pa, naghanap ako sa corporate level database at doon nakakita ako ng isang Manuel Torres. Sandali, ano? Mabilis na tanong ni Jennifer, kumikitid ang mga mata. Saang seksyon? Lumapit pa si Carlos, halos pabulong. Sa registry ng mga may-ari at shareholders. At hindi lang basta pangalan, may flag ang profile niya para sa administrative privileges. Restricted area iyon ng system. Hindi ko nga dapat iyon makita. Napatigil sa hininga si Jennifer. Ibig mong sabihin, hindi pa ako humuhusga. Agad na putol ni Carlos. Pero sa tingin ko, maaaring may napakalaking pagkakamali si Carmen. Isang bagay na babalik sa kanya ng malala. Bago pa sila makapag-usap pa, dumating si Roberto, seryoso ang ekspresyon. Jennifer, Carlos, mabuti at nandito kayo. Kailangan nating pag-usapan ang janitor kaninang umaga. Nasa gitna kami ng pag-uusap tungkol doon, sagot ni Jennifer. Ano ang napansin mo? Ilang bagay, panimula ni Roberto. Una, tulad ng sinabi niyo, hindi ko siya kilala. At kabisado ko ang buong roster ng staff. Ikalawa, ang mga kamay niya'y hindi tulad ng sa isang janitor. Walang kalyo, walang bakas ng pagod. At ikatlo, ito ang pinakanagulat ako. Kilalang kilala niya ang gusaling ito. Napakunot ang noo ni Carlos. Ano ang ibig mong sabihin? Palihim ko siyang sinundan matapos ang insidente, paliwanag ni Roberto. Dumaan siya sa mga pasilyo, side exits at maging sa mga restricted areas na parang kabisado niya ang lahat, para bang daan-daang beses na niyang nilibot ang lugar na iyon. Hindi iyon asal ng bagong hire. Asal iyon ng taong matagal nang kabisado ang lugar na ito. Nagkatinginan sina Jennifer at Carlos, parehong alarmado. Roberto, dahan-dahang wika ni Jennifer, kailangan mong marinig ang natuklasan ni Carlos. Ibinahagi ni Carlos ang tungkol sa nawawalang employee records at ang pagkakadiskubre ng pangalan ni Manuel Torres sa Executive Ownership Database. Natahimik ang silid. Lahat sila'y nanatiling nakatigil, ramdam ang bigat ng katotohanan iyon. Kung tama tayo, mahinang wika ni Roberto, hindi lang basta pagkakamali ang ginawa ni Carmen ngayong umaga. Maaaring ininsulto niya ang pinakamakapangyarihang tao sa buong kumpanya. Halos hindi makapagsalita si Carlos, pero bakit gagawin ng isang taong ganoon na magpanggap bilang janitor? Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita si Jennifer, kalmado at matatag. Sa mga taon ko rito, may ilang matataas na opisyal na gumagawa ng nakakagulat na bagay para malaman ang katotohanan, lalo na yung talagang may malasakit sa kumpanya. Minsan, nagkukunwari sila para makita ang mga bagay na hindi nakakarating sa mga ulat, doon kung saan nahuhulog ang mga maskara. Sa tingin mo ba, ito ay isang lihim na inspeksyon? Tanong ni Roberto. Posible, tumango si Jennifer. At kung totoo iyon, nakita na ni Manuel ang lahat. Hindi lang siya naglilinis ng sahig, nagmamasid siya at nagtatala. Mabigat na dumapo ang katotohanan iyon. Ang ideya na ang may-ari mismo ang palihim na nag-oobserba sa kanila'y nagdulot ng malalim na tensyon. Ang tunay na tanong ngayon, mahinang wika ni Carlos, ano ang susunod na mangyayari? Ano ang gagawin niya? At ano ang kapalaran ni Carmen kapag lumabas na ang katotohanan? Wala pang kasagutan, ngunit alam nilang lahat, magbabago ang lahat. Samantala natapos na ni Manuel ang kanyang investigasyon. Ang mga nakita niya ay nagpatibay ng kanyang pinakamalalang hinala. May lason ng unti-unting tumutubo sa ilalim ng makintab na imahe ng kanyang kumpanya. Ang ginawa ni Carmen sa kanya sa publiko ay isang halimbawa lamang ng mas malalim na problema. Isang bagay na hindi na niya maaaring ipagwalang bahala. Malinaw na
ang kanyang misyon, darating ang pagbabago at magsisimula ito sa itaas. Kinabukasan, iba ang hangin sa loob ng Vanguardia Enterprises. Dumating ang mga empleyado na may kakaibang pakiramdam ng pag-aabang. Dala pa rin ang mga bulong-bulungan mula kahapon. Ngunit walang nakahanda sa kanilang matutunghayan. Bumalik si Manuel. Ngunit ngayong araw, hindi na siya nakasuot ng luma at simpleng damit at wala na ring kariton na tinutulak. Pumasok siya sa harapang pinto na nakasuot ng maayos na suit, makintab na sapatos at may dalang executive briefcase. Matatag ang kanyang tindig, hindi matatawaran ang kanyang presensya. Walang nangahas huminto sa kanya, walang naglakas loob magsalita. Sumakay siya sa pangunahing elevator patungong itaas na palapag kung saan naroon ang mga pinakamataas na opisyal ng kumpanya. Pagbukas ng pinto, nasalubong niya si Jennifer na dumadaan. Napahinto si Jennifer, nanlalaki ang mga mata. Ang lalaking binuhusan ng tubig ni Carmen kahapon ay ngayon naglalakad na may awtoridad sa executive corridor. Malugod na binabati ang mga department head at senior leaders na parang natural lang. O Diyos ko! Mahina niyang bulong. Kusang tumataas ang kamay sa kanyang dibdib at sa isang iglap tumama sa kanya ang katotohanan. Ang lalaking inakala ng lahat na janitor lamang, siya pala ang tunay na may-ari ng lahat. Hindi siya basta janitor. Sa wakas, lumabas na ang katotohanan at gumuho ang mundo ni Carmen. Dumating si Carlos makalipas ang ilang sandali at nadatnan si Jennifer na nakatigil, maputla ang mukha at tila nawala ng dugo. Anong nangyari? Para kang nakakita ng multo, tanong niya, nag-aalala. Nanginginig ang boses ni Jennifer. Mas malala pa sa multo, bulong niya. Carlos, naalala mo ba ang janitor kahapon, si Manuel Torres? Siyempre, bakit? Naputol ang salita ni Carlos nang sundan niya ang tingin ni Jennifer, papunta sa executive elevator. Doon, bumababa, nakasuot ng suit at kurbata ang parehong lalaking nakita nilang pinahiya kahapon lamang. Hindi, imposible. Hindi pwedeng siya iyon, bulalas ni Carlos, hindi makapaniwala. Siya iyon, sagot ni Jennifer, halos hindi makalabas ang mga salita. Carlos, nasaksihan nating ipinahiya ni Carmen ang may-ari ng buong kumpanya. Maagang dumating si Roberto kinabukasan, hindi mapakali matapos ang gabing puno ng hinala. Ngunit nang makita niya si Manuel na bumaba mula sa executive elevator, hindi bilang janitor, kundi bilang makapangyarihang tao na tunay na siya, tinamaan siya ng matinding pagkakumpirma at pangamba. Tama ang kanyang instinct mula sa simula, ngunit ang katotohanan ay mabigat. Ang ginawa ni Carmen ay hindi lang kalupitan, ito'y isang sakuna. Tahimik ngunit puno ng awtoridad na naglakad si Manuel patungo sa kanyang pribadong opisina kung saan naghihintay na si Maricel Ramirez, ang kanyang matagal ng executive assistant, halatang nag-aalala. Mr. Torres, sabi ni Maricel habang siya'y pumasok, natanggap ko ang mensahe niyo tungkol sa emergency meeting. Ayos lang po ba ang lahat? Ang pagkawala niyo kahapon ay hindi pangkaraniwan. Umupo si Manuel sa likod ng malaking mesa, ang parehong mesa kung saan niya ginabayan ang Vanguardia Enterprises mula sa pagiging startup hanggang maging leader ng industriya. Ang ironiya ng nangyari kahapon, ang kahihiyan sa mismong pasilyong siya ang nagpatayo ay hindi nawala sa kanyang isip. Maricel, mariin niyang wika, nais kong ipatawag mo ang lahat ng department head. Siguraduhin mong nandyan din ang head of HR at ang head of security. Naunawaan, sir. Ipaalam ko po ba ang layunin ng pagpupulong? Sandaling tumigil si Manuel bago sumagot. Ipaliwanag mong tatalakayin natin ang malalaking pagbabago sa internal culture ng kumpanya at isang kumpletong pagsusuri ng ating management policies. Umalis si Maricel para maghanda at si Manuel ay nanatiling nakaupo, nagbabalik tanaw sa mga pangyayari. Ang kanyang natuklasan kahapon ay higit na mas masama kaysa sa kanyang inaasahan.
ang ginawa ni Carmen ay hindi lang isang hiwalay na pagpapakita ng kapangyarihan. Ito ay ebidensya ng mas malalim at bulok na kultura sa loob ng kumpanya. Isang kulturang ngayon ay sisimulan niyang baguhin mula sa pinakapundasyon. Sa kabilang panig ng gusali, normal ang simula ng umaga sa departamento ni Carmen. Ino-review niya ang mga report na may parehong mapagmataas ng ngiti kagaya ng kahapon, ipinagmamalaki pa rin ang ginawa niyang pagpapatahimik sa janitor. "Jennifer," tawag niya, "maaari mo bang suriin itong payroll reports? Gusto kong siguraduhin na nauunawaan ng maintenance team kung anong nangyayari kapag hindi natutugunan ang pamantayan." Pumasok si Jennifer ng dahan-dahan, dala ang bigat ng kaalamang wala pang ideya si Carmen. "Bago tayo magsimula," panimula niya, mahinahon ngunit matatag ang boses, "may isang bagay kang kailangang marinig." Ni hindi tumingin si Carmen mula sa kanyang screen. Ano namang napaka-urgent. Tungkol ito sa janitor si Manuel Torres. Napangiti si Carmen nang may pangungutya. Bakit siya? Umaasa akong natutunan niya kahapon kung gaano kaseryoso ang kalinisan dito. Huminga ng malalim si Jennifer, inihanda ang sarili. "Carmen, hindi siya janitor." Nawala ang ngiti ni Carmen. "Anong sinasabi mo?" "Ibig kong sabihin," dahan-dahan ang bawat salita ni Jennifer, "si Manuel Torres ay ang may-ari ng Vanguardia Enterprises. Siya ang ating employer. Tayong lahat, tahimik na bumalot sa silid. Nanatiling nakatigil si Carmen, naninigas ang mukha habang pilit iniintindi ang narinig. At unti-unti tulad ng isang susi na dahan-dahang umiinog sa kandado, nagsimulang pumasok ang katotohanan. Mula sa gulat, sa hindi paniniwala hanggang sa matinding pagkahindik. "Hindi imposible," bulong niya. Mukha siyang, "Hindi pwedeng totoo iyon." "Totoo ito," kumpirmadong sagot ni Jennifer. "Nakita ni Carlos ang pangalan niya sa corporate ownership records kagabi. Napansin din ni Roberto ang mga palatandaan. At ngayong umaga, nakita ko siya mismo, pumasok sa executive suite na parang doon siya talaga kabilang. Dahil doon nga siya kabilang." Biglang tumayo si Carmen, bumagsak ang kanyang upuan. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa silid, halos nababaliw sa pagkataranta. Hiniya ko siya, mahina niyang usal, halos hindi marinig. Sa harap ng buong team, "Diyos ko, anong nagawa ko?" Humarap siya kay Jennifer, nanlalaki ang mga mata, puno ng desperasyon. "Kailangan mo akong tulungan, pakiusap. Dapat may paraan para maitama ito." Matagal siyang tinitigan ni Jennifer, kalahating awa, kalahating hustisya. "Carmen, binuhusan mo ng tubig ang mismong taong pumipirma ng mga sweldo natin. Kinutya mo siya sa publiko. Paano mo aayusin yon?" Bubuka pa lang ng bibig si Carmen nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Akala niya'y tapos na, ngunit saka pa lang magsisimula ang kanyang pagsusulit. Si Maricel ang nasa kabilang linya, ang executive assistant ni Manuel. "Miss Bautista," formal niyang sabi, "hinihingi ni Ginoong Torres ang iyong presensya sa main conference room. Magsisimula ang pulong sa loob ng 15 minuto. Ibinaba ni Carmen ang telepono na nanginginig ang mga kamay. "Jennifer, pakiusap. Samahan mo ako," pagsusumamo niya. Ngunit dahan-dahang umiling si Jennifer. "Carmen, ito ay isang bagay na kakaharapin mo mag-isa. Ito ang bunga ng iyong mga pinili." Habang kinakabahang naghahanda si Carmen para sa pinakamahalaga at malamang na pinakamasakit na pulong ng kanyang karera, si Manuel ay nakaupo na sa conference room. Kalmado niyang sinusuri ang mga tala na ginawa niya noong nagpanggap siya bilang janitor. Maaga ring dumating si Carlos, nananatiling hindi makapaniwala na ang lalaking nakita niyang nagmumap kahapon ay siya palang ulo ng kumpanya. Naroon din si Roberto at sa kanyang mukha mababasa ang malalim na paggalang sa matapang at kakaibang pamamaraang pinili ni Manuel. Isa-isang dumating ang mga manager, karamihan walang ideya kung bakit sila biglang ipinatawag. Pagpasok ni Carmen, maputla siya at halatang nanginginig.
Umupo siya, ramdam ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Tumayo si Manuel. Hindi na siya ang tahimik na janitor ng kahapon. Siya ngayon ay buo, may autoridad, at bawat pulgada'y leader ng Vanguardia Enterprises. Magandang umaga, panimula niya, kalmado ngunit matatag ang boses. Tinipon ko kayo ngayon upang talakayin ang isang napakahalagang bagay, isang bagay na sumasaklaw mismo sa pundasyon ng ating kumpanya. Nanigas si Carmen sa kanyang upuan, bawat salita'y nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Kahapon, pagpapatuloy ni Manuel, isinagawa ko ang isang personal na pagsusuri kung paano tinatrato ang ating mga empleyado kapag iniisip ng iba na walang nakatingin. Gumamit ako ng kakaibang pamamaraan. Nagkatinginan ang ilan, nagsimulang manghula kung saan ito patutungo. Gumugol ako ng isang araw bilang janitor. Naglakad sa inyong mga pasilyo, pinanood ang inyong mga pakikisalamuha at inobserbahan kung paano tinatrato ng mga may kapangyarihan ang mga nasa ilalim nila. Lumapit si Manuel sa paligid ng mesa, tumitingin sa bawat isa. Ang nakita ko ay nagpapatibay sa aking pinakanakakatakot na hinala. May mga tao rito na napagkakamalan ang autoridad bilang kalupitan, na naniniwalang ang pampublikong kahihiyan ay estratehiya ng pamumuno, na itinuturing ang empleyado na parang wala silang halaga. Lalong lumubog si Carmen sa kanyang upuan. Hindi na kailangang banggitin ang pangalan niya. Ramdam niya, bawat pangungusap ay para sa kanya. Nakita ko ang mga asal na sumisira sa ating mga pinahahalagahan. Ito ay isang pagkakanulo sa lahat ng ating binuo at dapat na itong wakasan. Huminto si Manuel sa harap niya. Miss Bautista, aniya, mas matalim ang tono. Nais mo bang ipaliwanag sa iyong mga kasamahan kung ano ang nangyari kahapon sa iyong departamento? Tinangkang magsalita ni Carmen, ngunit nagbara ang kanyang tinig, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang sa wakas ay nakapagsalita siya, halos pabulong at basag ang tinig. Ngunit nagpatuloy si Manuel, ngayon tumutukoy sa buong silid. Kahapon, si Miss Bautista ay nagbuhos ng tubig sa isang taong inakala niyang janitor sa harap ng mahigit 20 saksi, dahil lamang sa halos hindi makitang mantsa sa sahig. Sabay-sabay na napasinghap ang lahat. Napatingin, nagtataas ng kilay, nagulat at nadismaya. Ang ganitong uri ng asal, mariing sabi ni Manuel, ay refleksyon ng pinakamasama sa isang lasong kultura sa korporasyon at hindi na ito pakikitunguhan ng basta-basta dito sa Vanguardia Enterprises. Bumalik siya sa kanyang lugar sa dulo ng mesa. Epektibo agad, si Miss Bautista ay hindi na bahagi ng kumpanyang ito. Ang kanyang ginawa ay tahasang pagsuway sa mga halagang muli nating itinatayo. Gumagawa tayo ng puwang para sa isang kulturang inuuna ang respeto, hindi takot. Tumayo si Carmen desperado. Mr. Torres, pakiusap, ipaliwanag ko. Ngunit pinutol siya ni Manuel. Miss Bautista, hindi ito simpleng pagkakamali. Hindi ito pagkawala ng kontrol. Isa itong sadyang mapanirang desisyon, ang pahiyain ang isang taong inisip mong walang kapangyarihan. Iyon ang nagsasabi ng lahat. Dahan-dahang kinuha ni Carmen ang kanyang gamit, hindi pa rin matanggap na ang kahihiyang ipinataw niya kahapon ang siyang tumapos sa lahat ng mayroon siya ngayon. Hindi lang iyon kaparusahan, isa itong pagsusulit at nagbigay ito ng malinaw na mensahe sa lahat ng naroroon. Sa kumpanyang ito, walang sinuman, anumang ranggo, ang higit sa pagiging tao. Sa pagtatapos ng araw, kumalat ang balita na parang apoy. Ang bawat sulok ng Vanguardia Enterprises ay umuugong. Ang pinakakinatatakutang manager ng kumpanya ay natanggal dahil inabuso niya ang mismong may-ari nang hindi niya alam. Sa kanyang opisina nakaupo si Manuel sa tahimik na pagmumuni-muni. Ngunit malayo pa ang trabaho. Ang kanyang nakita noong nagpanggap siya bilang janitor ay ibabaw lamang ng mas malalim na sugat.
At ngayon, nagsisimula ng lumapit ang mga empleyado, ang ilan direkta, ang iba'y dumadaan sa mga pinagkakatiwalaang tao tulad ni Jennifer. Nabuksan na ang pintuan ng katotohanan. Unang humiling si Jennifer ng pribadong pag-uusap. Matagal na siyang iginagalang dahil sa kanyang dekadang serbisyo at ang kanyang ibinahagi ay nakapagpayanig. Ang nangyari kay Carmen ay hindi isang hiwalay na insidente, panimula niya mababa at pagod ang tinig. Sa loob ng ilang buwan, nakakarinig na ako ng mga reklamo, mga bulong, mga tao na takot magsumbong sa kung anong ginagawa niya. Yumuko si Manuel, ang atensyon ay buo sa kanya. Sabihin mo sa akin ang lahat. Namuno siya sa pamamagitan ng takot, sagot ni Jennifer. Mga banta, pampublikong kahihiyan, mga imposibleng inaasahan, pinapagod niya ang mga tao at walang sino man ang nakaramdam ng kaligtasan para magsalita. Sa likod ng mga saradong pinto, mas malala ang katotohanan. Ang natuklasan ni Manuel ang magbabago sa kumpanya magpakailanman. Pinakanagdurusa ang mga bagong empleyado. Sa ilalim ng pamumuno ni Carmen, madalas silang pinipilit mag-overtime ng walang bayad, nakulong sa isang kapaligirang puno ng takot at tahimik na pagsunod. Bakit walang nagsalita? Tanong ni Manuel. Bagaman sa kaibuturan ng kanyang isip, alam na niya ang sagot. Dahil isang bagay ang ginawa ni Carmen na malinaw, questionin ang kanyang mga pamamaraan at ikaw ay tatanggalin. Walang babala, walang pangalawang pagkakataon, manipulador din siya. Laging iniikot ang sitwasyon upang palabasing ang empleyado ang may problema, hindi siya. Habang patuloy si Jennifer sa pagsasalaysay, isa-isang naglilista ng mga insidente, maingat na idinukumento ni Manuel ang bawat salita. Sa bawat testimonya, lalong luminaw. Hindi lang tama ang kanyang desisyong magkunwaring janitor, kundi ito'y lubhang kinakailangan. Jennifer, wika ni Manuel sa huli, na kailangan ko ng mga pangalan. Nais kong makausap ang lahat ng naapektuhan. Agad na iniabot ni Jennifer ang isang folder. Nakagawa na ako ng listahan, sabi niya. Karamihan sa kanila nag-resign dahil sa trato niya. Habang sinusuri ni Manuel ang mga pangalan, biglang pumasok si Carlos, halata ang pagkabalisa. Mr. Torres, paumanhin sa pag-abala, pero may bagay kayong dapat makita. Bitbit niya ang isang kahon ng mga dokumento. Pagkatapos na i-escort palabas si Carmen, sinuri namin ni Roberto ang kanyang opisina. Natagpuan namin ito, nakatago sa personal niyang cabinet. Walang legal na papeles sa loob, walang mga kontrata o opisyal na file. Sa halip, mas madilim ang laman, isang sikretong arkibo na naglalaman ng pribadong impormasyon tungkol sa mga empleyadong tinagurian niyang problema. Detalyado ang mga profile, mga tala tungkol sa personal na pakikibaka, problema sa pananalapi, karamdaman sa pamilya, maging ang mga tala tungkol sa diborsyo o kasaysayan sa kalusugan. Lahat ay ginamit bilang potensyal na sandata laban sa kanila. Nang silipin ni Manuel ang mga pahina, natigilan siya. Ito ay corporate sabotage, halos espiya. Ngunit hindi pa rito nagtapos. Isang file ang naglalarawan ng plano laban sa matatandang empleyado na malapit ng magretiro. Dahan-dahang pinipilit silang umalis gamit ang tuloy-tuloy na psikolohikal na pressure upang hindi nila makuha ang buong benepisyo sa kanilang pensyon. Nanginginig ang tinig ni Carlos. Mr. Torres, ilang tao ang tahimik na nagdurusa ng ilang buwan. May ilan na nagkaroon ng matinding anxiety. Ang iba'y nasa therapy na. Nadama ni Manuel ang pagkakasakit sa sikmura. Hindi lang ito masamang manager. Isa itong taong lumikha ng kapaligirang pinamumunuan ng takot at ginawang armas ang personal na sakit ng iba. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Roberto na may dala pang mas mabigat na ebidensya. Sinuri namin ang surveillance footage, paliwanag niya.
Paulit-ulit siyang sumisigaw sa mga empleyado, sinasadya niyang sirain ang kanilang trabaho at pinapahiya sila sa harap ng iba para durugin ang kanilang morale. Nanatiling tahimik si Manuel, nanginginig ang dibdib. Paano ito nakalampas sa ilalim mismo ng aking ilong? Kontrolado niya ang naratibo, sagot ni Roberto. Puro papuri ang nasa kanyang performance reports. Ang bawat reklamo, pinalalabas niyang problema ng empleyado. Hindi nakita ng mga nakakataas ang katotohanan dahil pinapakain sila ng pinakintab na kasinungalingan. Matindi ang ilusyon ng pagiging produktibo, ngunit nakatayo ito sa pananakot, hindi sa tunay na kahusayan. Agad kumilos si Manuel. Nag-anunsyo siya ng open door listening session, iniimbitahan ang lahat ng empleyado na magsalita ng malaya, nang walang takot sa kapalit. Ang tugon ay napakalaki, dosenang tao ang lumapit. Isa sa mga una ay si Teresa Fernandez, senior accountant na 5 taon na sa kumpanya. Luhaang ikinwento niya kung paanong sinabotahe ni Carmen ang pinakamalaking proyekto niya at siya mismo ang sinisi sa pagkabigo nito. Gabi-gabi akong nagduda sa sarili ko, mahinang wika niya. Pinaniwala niya akong wala akong sapat na kakayahan, pero ngayon ko lang naiintindihan na sinet up niya akong mabigo. Ibinahagi rin ni Antonio Flores, isang IT technician, ang kanyang karanasan. Nalaman ni Carmen na nag-aaral siya sa gabi upang dagdagan ang kanyang kasanayan. Bigla niyang binago ang schedule ni Antonio kaya't napilitan itong laktawan ang klase. Sinabi niya, kung hindi raw sapat ang hamon ng trabaho ko, mas mabuting umalis ako, ani Antonio. Ngunit nang sinubukan kong mag-transfer sa ibang departamento, hinarang niya, tinagurian akong problema. Bawat kwento ay mas masakit kaysa sa nauna. Hindi lang si Carmen, isang malupit na manager. Siya ay isang taong nabubuhay sa kapangyarihan, takot at psikolohikal na digmaan. Si Maricel, assistant ni Manuel, ay maingat na nagdodokumento ng lahat. Nang iabot niya ang buod, ikinagulat mismo ni Manuel. Mr. Torres, mahinang sabi niya, may mahigit 40 kaso ng pang-aabuso na nakumpirma, ang ilan direkta, ang iba'y sa pamamagitan ng pattern at corroboration. 40, bulalas ni Manuel, bagaman nakaukit na ang sagot sa kanyang mukha. Sa loob ng mga graph, KPI at makintab na ulat, may mga totoong tao, basag, balisa at napatahimik. Kinagabihan na natili si Manuel sa opisina. Hindi lang siya gumagawa ng disciplinary actions, gumuguhit siya ng reforma, programang kompensasyon para sa naapektuhan, bayad na therapy, emotional recovery grants, career counseling at internal rementorship. 360-degree feedback system kung saan maaaring suriin ng mga empleyado ang kanilang supervisor ng anonymous. Zero tolerance policy laban sa bullying at psikolohikal na manipulasyon. Lahat ng reklamo ay iimbestigahan ng independyente na may agarang kaparusahan para sa lalabag. Ngunit malinaw sa kanya, walang pulisiya ang ganap na makakabura ng sugat na iniwan. Kinabukasan, humarap si Manuel sa buong kumpanya. Puno ang auditorium, balikat sa balikat ang mga empleyado mula sa bawat departamento. Mga taong nakarinig ng bulong, mga nakasaksi ng kalupitan, at yaong matagal ng tahimik na nagdusa. Lahat sila'y naroon para marinig ang katotohanan mula sa lalaking ilang araw lang ang nakalipas, naglakad sa kanilang tabi na may hawak na mop at tahimik na presensya. Lumakad si Manuel papunta sa podium. Ngayon, hindi na siya nakatago sa maskara, kundi bilang isang leader na tunay na nakakita sa kanyang kumpanya mula sa loob palabas. Wasak ang kumpanya, ngunit may plano si Manuel na ito'y itayong muli mula sa loob. Mga empleyado ng Vanguardia Enterprises, panimula ni Manuel, umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa punong-punong auditorium. Kahapon, nasilayan ko mismo ang isang napakabigat na katotohanan sa ating kumpanya.
Isang kulturang nakabatay sa takot, katahimikan at pang-aabuso. Sandali siyang tumigil, pinagmamasdan ang mga mukha sa harapan niya. Marami sa kanila ay matagal ng tahimik na nagdurusa. Nalaman kong ilan sa inyo'y nakaranas ng kahihiyan, pananakot at kalupitan mula sa mga taong dapat sanay namumuno ng may integridad. Magtatapos na iyon ngayon. Tahimik ang buong silid, nakatuon ang lahat. Ipinahayag ni Manuel ang malalawak na reformang kanyang ipatutupad, direktang kompensasyon para sa mga naapektuhan. Isang komprehensibong mental health at wellness initiative, mga anonymous reporting system, patakaran ng zero tolerance laban sa pang-aabuso, ngunit isang pangungusap ang higit na umalingaw-ngaw. Ang inyong halaga ay hindi nakabatay sa inyong job title o sa inyong posisyon sa org chart. Ang bawat tao sa gusaling ito ay karapat-dapat sa respeto. Ang palakpakan ay hindi basta tradisyonal, ito'y emosyonal, isang paglabas ng bigat na matagal ng kinikimkim. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, marahil taon, muling naramdaman ng mga empleyado na sila'y nakikita, hindi bilang numero, hindi bilang gamit, kundi bilang tao. Matapos ang talumpati, nanatili si Manuel sa auditorium nakipag-usap sa sinumang empleyado na gustong makausap siya. Walang titulo, walang hadlang, puro pag-uusap lang. Doon nagsimula ang bago. Ang pagbabago ng Vanguardia Enterprises ay hindi nagmula sa press release, kundi sa isang personal na sandali ng katapatan na naglantad ng nakatagong sugat ng kumpanya. Agad na naramdaman ang epekto. Bawat departamento'y tila gumaan. Ang mga empleyadong dati natatakot sa bawat meeting, sa bawat email mula HR, ay muling nakahinga ng maluwag. Inanyayahan ni Manuel si Dr. Andrea Molina, isang iginagalang na workplace psychologist, upang simulan ang proseso ng paggaling. Ngunit mabigat ang kanyang mga natuklasan. Maraming empleyado ang nagpapakita ng sintomas ng trauma na sanhi ng trabaho, paliwanag niya kay Manuel. Namuhay sila sa survival mode, laging alerto, insomnia, maging mga atake ng panic. Isang halimbawa ang ibinahagi niya. Si Antonio Flores ay nagkakaroon ng panic attack tuwing linggo ng gabi, dulot ng takot sa panibagong linggo sa ilalim ng pamumuno ni Carmen. Bilang tugon, nagtatag si Manuel ng isang wellness center sa loob ng kumpanya. Kabilang dito ang tahimik na meditation rooms, on-site therapists, mga pribadong espasyo para sa stress relief, isang full-time mental health support team. Sa HR department, si Jennifer ang nagsilbing pansamantalang direktor. Ang kanyang dekadang dedikasyon at pagiging patas ang naging tulay ng tiwala. At siya, ang tamang tao para muling ayusin ang pundasyon. Isang umaga, nagbahagi siya ng nakakagulat kay Manuel. May mga tawag na kaming natatanggap, wika niya, mula sa ibang kumpanya. Nagtatanong ang mga CEO kung paano natin nagawa ito, kung paano natin nabago ang lahat ng ganito kabilis. Nagulat si Manuel. Gusto nilang kopyahin. Ang ilan nais makipagkonsulta, ang iba'y nagsisimula na ng sarili nilang internal audits. Kumakalat na ang balita. Hindi nila yon ni Manuel na magsimula ng kilusan. Ngunit ang katotohanang nagsimula na ring questionin ng ibang kumpanya ang kanilang pamumuno. Isang tagumpay iyon na higit pa sa numero. Si Roberto laging masinop ay tinutukan ng mga reforma. Ang kanyang mga ulat ay kamangha-mangha. Zero kaso ng harassment mula nang matanggal si Carmen. Historic highs sa employee satisfaction surveys. Record-breaking na productivity at kalidad ng trabaho. Sa lahat ng taon ko sa seguridad, sabi ni Roberto, hindi ko pa nakita ang moral na tumaas ng ganito kabilis. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa mga tao mismo. Si Teresa Fernandez na minsang nasa bingit ng pagbibitiw dahil sa stress ay nanatili at naglatag pa ng makabagong ideya. Mr. Torres, sabi niya sa isang presentasyon, matagal ko nang naiisip ito pero hindi ko kailanman naramdaman na ligtas akong magbahagi.
Ang kanyang proposal, isang automation system na magbabawas ng oras sa accounting processes ng 60% habang pinapataas ang katumpakan. Isang breakthrough na posible lamang kung ang tao'y may ligtas na espasyo. Samantala, si Antonio Flores, na muling nagkaroon ng tiwala sa sarili sa tulong ng therapy, ay voluntaryong namuno sa isang mentorship program. Pinagpares ang senior at bagong empleyado para sa kasanayan at emosyonal na katatagan. Sinubukan ni Carmen na sirain ang edukasyon ko, aniya kay Manuel. Pero tinuruan ako ng karanasang iyon kung gaano kahalaga ang suporta habang lumalago. Gusto kong maranasan iyon ng iba. At si Carlos, na matagal na tahimik na saksi, ay lumantad din sa pamumuno, gumawa ng bagong platform para sa bukas na komunikasyon ng internal concerns. Wala nang katahimikan, wika niya kay Manuel. Nakita nating lahat kung ano ang dinulot ng katahimikan. Mula ngayon, bawat tinig ay may halaga. Ang legasya ni Carmen ay unti-unting nabubura at napapalitan ng empowerment. Si Jennifer ay nagpasimula ng bagong internal training program para muling hubugin ang modelo ng pamumuno ng kumpanya. Ang misyon, turuan ang mga manager hindi lang ng performance management kundi ng etikal na pamumuno na nakaugat sa malasakit at pananagutan. Sa susunod na quarter, iniulat ni Maricel sa Leadership Sync, lahat ng manager ay daraan sa training na ito at magre-recertify taon-taon. Hindi lahat ay agad yumakap sa pagbabago. May ilan pa ring department head na sanay sa striktong control at top-down leadership ang pumalag. Ngunit handa si Manuel. Alam niyang ang tunay na pagbabago ay hindi dumarating ng walang pagtutol at hindi ito mangyayari magdamag. Ngunit nagsisimula ito sa isang pagpili, isang guhit sa buhangin at iginuhit na ni Manuel ang guhit na iyon. Akala nila'y tapos na, ngunit siya'y bumalik. Mr. Torres, sabi ni Gustavo Morales, Head of Sales sa isang leadership meeting, sumasang-ayon ako na ang mga empleyado'y nararapat sa respeto, pero nababahala ako na baka makasama sa performance ang lahat ng bagong patakaran. Kung minsan, kailangan talaga ang pressure, mga deadline, mga pamantayan, alam nyo. Ngunit may kakaiba sa tono ni Gustavo, isang depensibong tinig na nagpaalala kay Manuel. At paano mo nga ba ipinapataw ang pressure na yon? Tanong ni Manuel, mabusising nakamasid. Nagatubili si Gustavo. Kung minsan, kailangan maging direkta sa mga underperforming staff. Ngunit hindi namang huhula si Manuel. Nasa lugar na ang bagong anonymous feedback tools at peer review systems ng kumpanya at ngayon hindi na niya kailangang magkunwari. Makalipas ang isang linggo, ilang empleyado mula sa sales department ang nag-ulat ng hostile environment. Sa isang pribadong pagpupulong, hindi nagpaligoy si Manuel. Gustavo, aniya kalmado, nakatanggap kami ng maraming ulat na inilalarawan ng estilo mo ng pamumuno bilang agresibo at nakabatay sa takot. Pagsigaw sa iyong team, pagtakda ng imposibleng layunin, pagbabanta ng termination. Hindi yun motibasyon, yun ay pamimilit. Sinubukang magpaliwanag ni Gustavo, ngunit direkta ang tugon ni Manuel. Dalawa lang ang pagpipilian mo, mangako ka sa leadership coaching at tuluyang baguhin ang iyong pamamaraan o maghanap ng ibang lugar na mas akma sa iyong pananaw. Di tulad ni Carmen, pinili ni Gustavo ang pagbabago. Sa sumunod na mga buwan, nakipagtulungan siya sa mga coach at tahimik na muling nagtayo ng tiwala. Ang kanyang departamento ay nagtransforma sa isa sa pinakarespetado at high-performing na teams sa kumpanya. Naging modelo ito ng kung ano ang kayang gawin ng accountability, pagpapakumbaba at tamang paggabay. Lumipas ang mga buwan, ipinakilala ni Manuel ang isang bagong inisyatiba, isang buwanang open forum kung saan maaaring magsalita ng direkta ang sinumang empleyado sa senior leadership. Sa unang sesyon, isang marketing specialist ang tumayo.
Mr. Torres, paano kami makakasiguro na hindi na muling mangyayari ang nangyari kay Carmen? Sandaling nag-isip si Manuel bago sumagot. Sandra, sabi niya, walang sistemang perpekto. Ngunit ang tunay na nagtatanggol sa kultura ay hindi lamang pulisiya, kundi ang mga tao. Mananatiling malusog ang kumpanya kung lahat ay may tapang na magsalita. Isa pang kamay ang itinaas si Luis mula sa engineering. Paano kung ang problema ay nasa isang nasa kapangyarihan? Paano kung ang pagsasalita ay magdulot ng pagkawala ng trabaho? Matatag ang tugon ni Manuel. Lalo na kung ganoon, mas mahalagang magsalita. Isa sa pinakamahirap na aral na natutunan ko ay ang kapangyarihang walang pagsusuri ay laging nagiging mapanganib. Maging ako, kailangan ko ng oversight. Kung sakaling makita niyo akong kumilos laban sa ating mga pinahahalagahan, umaasa akong haharapin niyo ako. Umalingaw-ngaw ang mensaheng iyon sa buong kumpanya, malayo na ang narating ng Vanguardia Enterprises. Nawala na ang kultura ng takot at ang pumalit ay isang bagay na revolusyonaryo. Isang lugar ng trabaho na nakabatay sa respeto, kolaborasyon at katapatan. Sa labas ng kumpanya, hindi ito nakaligtas sa mata ng publiko. Nagsimulang mag-ulat ang mga news outlet. Tinawag itong The Vanguardia Method. Inimbitahan si Manuel ng mga business school upang magsalita. Ang iba pang CEO ay nakipag-ugnayan, umaasang makapagsimula rin ng pagbabago. Ngunit para kay Manuel, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay wala sa headline ng pahayagan o mga award. Nasa mga tahimik na bagay ito. Mga empleyadong pumapasok ng walang kaba, mga team na nagmumungkahi ng matatapang na ideya, mga departamento na nagtutulungan sa halip na magkompetensya. Mula sa isang araw ng kahihiyan at sakit, lumitaw ang isang kilusan, nakabatay sa empatiya, tapang at pamumunong nakikinig. Ngunit nang akala nilang tapos na ang lahat, may kumatok sa pintuan. Pumasok si Maricel sa opisina ni Manuel. May kakaibang ekspresyon, halo ng pag-aalala, hindi makapaniwala at tahimik na galit. Mr. Torres, anya dahan-dahang isinara ang pinto. Mayroon tayong sitwasyon. Umayos si Manuel sa kanyang upuan. Anong uri ng sitwasyon? Nag-atubili si Maricel bago sumagot. Si Carmen, narito siya, nasa gusali. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Manuel, ngunit naglaro ang kanyang isipan. Ano ang gusto niya? Sabi niya, gusto niyang makipag-usap. Sabi niya, humihingi siya ng tawad. Tahimik si Manuel sa una. Ang bawat instinct niya ay nagsasabing tanggihan, kalimutan. Lumayo sa babaeng nagdulot ng napakaraming sakit. Ngunit may kakaiba sa tono ni Maricel, para bang ni siya'y hindi inasahan ng bersyon ng Carmen na pumasok sa gusali. Tingnan ko siya, sagot ni Manuel. Kamusta ang anyo niya? Isang kakaibang tanong yon, ngunit marami na ang sinasabi ng sagot. Nag-isip si Maricel, pagod, mas maliit, para bang matagal nang may pasa na mabigat. Napabuntong hininga si Manuel. Bigyan mo siya ng 5 minuto. Nais kong naroon si Roberto at i-record ang buong usapan. Umupo siya pabalik, binubuo ang kanyang isipan. Ang kumpanya ay gumaling, lumago, umunlad. Nagbago ang mga tao, muling naitayo ang mga sistema mula sa pundasyon. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Dumating muna si Roberto, kalmado ang tindig, ngunit alerto ang mga mata, handa sa anumang mangyayari. At saka sila naghintay. Sapagkat kahit sa isang lugar na muling ipinanganak, may mga multo pa rin kailangang harapin. Siya ang kontrabida. Ngayon, siya ang whistleblower. Natuklasan ang tunay na kaaway. Manuel, sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Tanong ni Roberto, matindi ang tono. Wala tayong utang na loob sa kanya. Hindi ka obligado na pakinggan siya. Tumango si Manuel. Alam ko, pero kailangan kong maintindihan kung bakit siya bumalik. May kutob akong may mas malalim pa rito. Nang pumasok si Carmen, hindi na siya ang babaeng minsang namuno sa pamamagitan ng takot. Mas maliit ang kanyang anyo, halatang pagod,
parang taong matagal nang pasan ang bigat ng pagkakasala. Mr. Torres, mahinahon niyang panimula, malayo sa malamig at autoritatibong tinig na dati niyang gamit. Narito ako para magpasalamat sa lahat ng ginawa niyo para sa inyong mga empleyado. Inasahan ni Manuel na makaramdam ng galit o marahil malamig na kasiyahan. Ngunit ang dumating ay kabaligtaran, isang tahimik na kuryosidad at halos malasakit. Carmen, wika niya kalmado, mayroon kang 5 minuto, magsalita ka. Nag-atubili siya, huminga ng malalim. Hindi lang ako narito para humingi ng tawad. Ang ginawa ko sa inyo ay hindi lang kalupitan. Ito'y planado. At may isang bagay kayong kailangang malaman. Isang bagay na matagal ko nang dala. Dahil hindi lang iyon tungkol sa kahihiyan na ibinigay ko sa inyo. Bahagyang yumuko si Manuel, nagtataka. Ano ang ibig mong sabihin? Alam ko kung sino ka, sagot niya, parang kulog ang mga salita. Biglang tumindig si Roberto, handa ang kamay sa kanyang radyo. Ikaw, ano? Gulat na tanong ni Manuel. Alam mong ako ang may-ari ng kumpanya? Tumango si Carmen, may luha sa mga mata. Na-figure out ko, ilang araw bago ang insidente, sinuri ko ang mga security footage, ang galaw mo, ang mga pattern mo, hindi tugma sa isang janitor. Sa huli, nabuo ko ang larawan. Nagulo ang isip ni Manuel, ang lahat ng inisip niya tungkol sa araw na iyon, ang kanyang pagiging ignorante, ang kanyang kayabangan, lahat ay kasinungalingan. Yumuko si Carmen. Hindi lang ako basta pumutok, planado ko ang lahat. Tumindig si Roberto, galit na galit. Hindi yun abuso, yun ay sabotahe. Sinasadya mong pinahiya ang CEO ng kumpanya. Itinaas ni Manuel ang kamay, pinakalma siya, bagaman malakas din ang tibok ng kanyang dibdib. Bakit, Carmen? Bakit mo yun ginawa na alam mong ako ang may-ari? Nabasag ang kanyang tinig. Dahil ako'y mino-blackmail. Nanlamig si Manuel. Nang sino? Salvador Castillo. Halos matumba si Manuel. Parang biglang sumuntok sa kanya ang pangalan. Salvador Castillo, ang CEO ng katunggaling kumpanya. Matagal na nilang karibal, ngunit hindi kailanman umabot sa ganitong antas. May hawak siyang laban sa akin, paliwanag ni Carmen. Isang bagay na wawasak sa akin at sa aking pamilya. Binigyan niya ako ng ultimatum, sirain ka sa publiko o ilalabas niya ang hawak niya. Anong uri ng leverage? Tanong ni Manuel. Ang nakababatang kapatid ko, sangkot siya sa kriminal na gawain. May ebidensya si Salvador, seryosong ebidensya. Inalok niya ako ng kasunduan. Kung makikipagtulungan ako, sisiguruhin niyang matutulungan ang kapatid ko. Hindi makukulong. Naniningkit ang mga mata ni Manuel. Kaya ang plano mo ay lumikha ng iskandalo sa pamamagitan ng pagpapahiya sa akin sa harap ng iyong team. Tumango si Carmen. Sabi ni Salvador, ipiframe niya yon bilang leadership failure, gagawing viral, babawasan ang kumpiyansa sa iyong pamumuno. Inisip ko, kung gagawin ko, maliligtas ko ang pamilya ko. Ngunit hindi ito nagtagumpay, singhal ni Roberto. Sinubukan mong sirain si Manuel at sa halip, lalo pang tumibay ang kumpanya. Alam ko, bulong ni Carmen, at ako ang sinisi niya. Sinabi niyang bigo ako, pinakawalan niya ako. Nagsimulang maglakad-lakad si Manuel, hindi mapakali. Bakit ngayon? Bakit ka bumabalik? Itinaas ni Carmen ang kanyang mga mata. Dahil hindi tumigil si Salvador, mas tumitindi siya. May bago siyang estratehiya. Inaagaw niya ang iyong pinakamahuhusay na tao. Napahinto si Manuel. Nag-aalok siya ng napakalalaking sweldo sa mga empleyadong pinakanabago mo. Sina Carlos, Antonio, Teresa. Gusto niyang palabasin na umaalis sila dahil nabigo ang iyong pamumuno. Nanikip ang dibdib ni Manuel, biglang naging malinaw ang lahat. Si Carlos ay kamakailan lang nakatanggap ng kakaibang alok. Si Antonio ay tila malayo ang isip. Si Teresa ay nakatanggap ng misteryosong mensahe ilang araw ang nakalipas. Tumango si Carmen. Nangyayari na ito ngayong linggo. May ilan na tumanggi na ngunit ang iba nagdadalawang isip.
Lumapit si Manuel sa kanyang mesa, mabilis na nag-iisip. Bakit mo ako binabalaan? Pinunasan ni Carmen ang kanyang mukha, saka siya tiningnan ng diretsyo. Dahil nakita ko kung sino ako noon, nasaktan ko ang mga tao at nakita ko kung paano ka tumugon. May malasakit, may bisyon, ginawa mong progreso ang sakit at napagtanto ko. Gusto kong maging bahagi noon, hindi wasakin ito. Paano ang kapatid mo at ang mga banta ni Salvador? Tanong ni Manuel. Nakapili na ako, sagot ni Carmen. Mas pipiliin kong harapin ang mga konsekwensya ng may integridad kaysa maging sandata ng iba. Pinigil ni Manuel ang kanyang panga. May ebidensya ka ba? Meron, sagot niya. Na-record ko ang lahat. Mga tawag, meeting, mensahe, lahat itinago ko. Ang babaeng minsang sumira sa kanya, ngayon ay magiging susi ng kanyang laban. Roberto, mariing wika ni Manuel, ipatawag mo ang isang kumpidensyal na pagpupulong kasama ang lahat ng empleyadong nilapitan ni Salvador. Carmen, ihanda mo ang ebidensya. Matatapos ito ngayon. Makalipas ang ilang oras na isumite ni Carmen ang buong arkibo, mga audio recording ng blackmail, mga encrypted email na naglalarawan ng talent poaching campaign, mga social media exchanges kung saan planong palabasin ni Salvador na pagkabigo sa pamumuno ang pag-alis ng mga tao. Habang sinusuri ni Manuel at ng kanyang team ang mga materyales, lumitaw ang nakakakilabot na larawan. Hindi lang ito sabotahe, mariing sabi ni Roberto. Ito'y full-scale psychological warfare, estratehiko, tiyak at walang tigil. Hindi nagaksaya ng oras si Manuel, nagpatawag siya ng pribadong pagpupulong. Pumasok ang bawat empleyadong nilapitan ni Salvador. Halatang tensyonado, lito, ang ilan ay kitang-kita ang pagdadalawang isip. Tumindig si Manuel sa harap nila, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit matatag. Salamat sa inyong mabilis na pagdating, panimula niya, tinitingnan ang bawat isa sa mata. Hindi ito basta press conference. Isa itong revolusyon. Nakatayo si Manuel sa unahan ng silid. Nakaharap sa mga empleyadong minsang dumaan sa napakaraming hirap sa ilalim ng kanyang bubong. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, panimula niya, matatag ang boses, ay hindi madaling pakinggan, pero karapat-dapat kayong marinig ang buong katotohanan. Tinitigan niya ang mga tao, sina Carlos, Teresa, Antonio at marami pang iba. Linawin ko ito, hindi aksidente na halos sabay-sabay kayong nakatanggap ng job offers mula sa iisang kumpanya ngayong linggo. Isa itong planadong galaw. Pinindot niya ang audio system, umalingaw-ngaw sa buong silid ang hindi maikakailang tinig ni Salvador Castillo. Ang mga empleyadong iyon, ang kanyang mga success stories, lalo na ang mga nakaligtas kay Carmen. Bibigyan natin sila ng sahod na hindi nila matatanggihan, hindi dahil kailangan natin sila, kundi para palabasing kasinungalingan ang pagbabagong ginawa ni Manuel. Pagkatapos noon, nakabibinging katahimikan ang bumalot. Tumayo si Antonio, may galit sa boses. Ibig sabihin, ang alok na natanggap ko, pansilo lang, isang bitag? Oo, sagot ni Manuel. Hindi recruitment ang plano ni Salvador. Isa itong orchestrated narrative, isang kwento para siraan ang lahat ng ating itinayo. Umiling si Carlos, hindi makapaniwala. Ginamit niya tayo, ginawang sandata ang ating mga sugat laban sa kumpanyang ito. At higit pa ron, pagpapatuloy ni Manuel, tumingin kay Carmen na tahimik na nakatayo sa gilid. Ang pang-aabuso na tiniis ninyo, ang kahihiyan na pinagdaanan ko, hindi lang iyon masamang pamumuno, bahagi iyon ng mas malaking plano. Nagkaroon ng bulungan at pagkagulat sa silid. Lumapit si Carmen, puno ng pagsisisi ang mga mata, ngunit matatag ang tinig. Totoo ito, aniya. Lahat ng iyon, ang bawat pagbabanta, bawat sabotahe, bahagi ng planong pinilit kong sundin. Minanipula at binantaan ako ni Salvador Castillo. Lumapit si Antonio, nanginginig ang boses. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo sa amin? Halos iwanan ko ang lahat.
dahil naniwala akong sira na ako. Alam ko, sagot ni Carmen halos hindi makapagsalita. Alam ko ang pinsalang ginawa ko at hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero narito ako para managot. Inabot niya ang makapal na folder kay Carlos. Narito ang mga internal memo peke at binagong evaluations at mga utos ni Salvador. Lahat ng ginawa niyang ipagawa sa akin upang sirain kayo. Halos hindi makapaniwala si Carlos. Bakit ngayon? Tanong niya. Tumingin si Carmen sa paligid. Dahil nakita ko ang ginawa ni Manuel matapos akong umalis. Ginawa niyang maganda ang mga guho ng iniwan ko. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magsabi ng totoo. Huminga ng malalim si Manuel. At may higit pa. Nagpapadala rin si Salvador ng maling naratibo sa media. Mga kwentong nilalathala para palabasing peke ang ating mga reforma. Ipinamahagi ni Roberto ang mga nakaprint na email, matibay na ebidensya ng pakikipagsabwatan ni Salvador sa ilang media contact upang magtanim ng mga kasinungalingan. Anong gagawin natin tungkol dito? Tanong ni Teresa. Matapang. Simple, ngunit matatag ang tugon ni Manuel. Gagawin natin ang bagay na hindi kailanman inaasahan ni Salvador. Sasabihin natin ang katotohanan ng bukas sa publiko at walang takot. Inilatag niya ang plano. Magkakaroon tayo ng press conference, ilalabas natin ang recordings, ang mga dokumento, ang mga email, at higit sa lahat ikukwento natin ang ating istorya. Ang istorya ninyo. Si Antonio ang unang sumagot. Matapos ang lahat ng pinagdaanan namin at matapos ang lahat ng ginawa mo para muling itayo kami, tatayo ako sa tabi mo. Ipakita natin sa mundo kung ano ang tunay na pamumuno. Isa-isa nagpahayag ng suporta ang lahat. Nanatili si Carmen habang ang iba'y naghahanda. Mr. Torres, mahina niyang wika, alam kong hindi ko ito karapat-dapat pero nais ko ring magsalita. Matiyagang tinitigan siya ni Manuel. Nauunawaan mong nangangahulugan yon ng pag-amin sa lahat sa publiko? Tinatanggap ko, sagot niya. Ngayon ay matatag. Gusto kong masiguro na wala ng ibang makakaranas ng ginawa ko o magagamit gaya ng nangyari sa akin. Tumango si Manuel. Kinagabihan, habang inihahanda ni Manuel ang mga materyales para sa press event, tumunog ang telepono sa kanyang opisina. Pagdampot niya, agad niyang nakilala ang tinig. Manuel, malamig at kontrolado ang boses ni Salvador. Kailangan nating mag-usap. Tahimik na inon ni Manuel ang recorder. Alam kong nagsalita na si Carmen, pero mag-isip ka muna bago ka lumabas sa publiko. Ang gagawin mo, maaaring magkaroon ng malalaking epekto sa buong industriya. Hindi na tinag si Manuel. Binabantaan mo ba ako, Salvador? Hindi, sinasabi ko lang, kapag nagtakda ka ng ganitong president, bubuksan mo ang pinto na hindi na maisasara. Lahat tayo'y gumamit na ng ganitong mga taktika. Ni ikaw ay hindi inosente. Tumalim ang tinig ni Manuel. Hindi. Ang tawag mo sa strategy, ako'y tinatawag na blackmail. At hindi ko po protektahan ang sinumang nagtatayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng takot. Natapos ang tawag, ngunit lalong tumibay ang paninindigan ni Manuel. Nagkamali si Salvador sa pinakamahalaga. Minaliit niya ang kapangyarihan ng katotohanang sinusuportahan ng pagbabago. Sa Plaza Mayor Convention Center, punong-puno ang lugar. Mga mamamahayag, camera, analyst, lahat naghihintay. Nasa backstage si Manuel kasama sina Antonio, Teresa, Carlos, Jennifer at Carmen. Bawat isa ay may dalang kwento at ngayong araw ibabahagi nila ito sa mundo. Handa na ba tayo? Tanong ni Manuel mahina ngunit matatag. Lumapit si Carlos para sa kahit ano. Lumakad si Manuel papunta sa podium, tumahimik ang buong silid. Magandang umaga, ako si Manuel Torres. Ngayong araw hindi ako narito upang magbigay ng corporate update. Narito ako upang magkwento. Isang kwento ng kapangyarihan, pang-aabuso at blackmail. Ngunit isa ring kwento ng tapang, pagbabago at katotohanan.
Ikinuwento niya ang lahat, ang kanyang undercover mission, ang kanyang pampublikong kahihiyan, ang kanyang pagtuklas sa bulok na kultura ng kumpanya, ang kanyang muling pagtatayo mula sa abo, at ang pagbubunyag ng planong sirain sila ng kanilang karibal. Hindi ito kwento ng paghihiganti, mariin niyang wika. Ito'y kwento ng pagtubos, ng kung anong nangyayari kapag pinalitan natin ang katahimikan ng pananagutan. Kapag pinili nating mamuno ng may integridad kahit mahirap. Pagkatapos, inanyayahan niya ang kanyang mga empleyado. Ibinahagi ni Carlos kung paano dati takot ang bumabalot sa kanyang trabaho. Ngunit dahil sa pamumuno ni Manuel, nakatayo siya ngayon ng may tiwala. Sumunod si Antonio, akala ko'y tuluyan na akong sira. Ngunit muling itinayo ako dahil sa wakas may nakinig. Si Teresa, nanginginig ang tinig ngunit matapang. Ginawa nila akong walang halaga. Ngunit ngayon, taas noo ako dahil alam kong may halaga ako. Bawat testimonya'y hilaw, walang filter, totoo. At pagkatapos, si Carmen ang lumapit. Ako ang nang-abuso. Pinahiya ko ang mga tao. Sinaktan ko sila upang iligtas ang sarili ko, pinagtaksilan ko ang kanilang tiwala, at hindi ako humihingi ng kapatawaran, narito ako upang akuin ang lahat ng ginawa ko. Umaasa ako na sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan, matutulungan kong palayain ang iba mula sa parehong sistemang pinagmulan ko. Walang tuyong mata sa silid, pagkatapos nilang lahat magsalita malinaw na malinaw. Ito ay hindi iskandalo, ito ay isang pagbabago. Muling bumalik si Manuel sa podium. Gawin nating bagong pamantayan ito. Hayaan nating magsilbing patunay ang ating kwento na ang pinakamabibigat na katotohanan kapag hinarap ng may tapang ay maaaring maging pundasyon ng pinakamakapangyarihang pagbabago. Ibinunyag niya ang lahat at inilantad ang isang sistemang nakatayo sa takot. Ang sumunod ay nagbago sa buong industriya. Huminga ng malalim si Carmen at lumapit sa podium. Ngayon, hindi bilang manager, kundi bilang saksi. Na-blackmail ako, naging bahagi ako ng lahat ng narinig niyo ngayon, aniya sa harap ng punong-punong auditorium, habang ang mga kamera ay nagbo-broadcast ng live. At narito ako dahil karapat-dapat ang publiko na marinig ang buong katotohanan, hindi lang tungkol sa akin, kundi kung paano talaga kumikilos ang ilang leader sa ating industriya. At dahil karapat-dapat din sa katotohanan iyon ang mga taong sinaktan ko. At ibinunyag niya ang hindi inaasahan ng lahat, ang huling recording, ang mag-iiwan ng permanenteng marka sa mundo ng korporasyon. Ito si Salvador Castillo, paliwanag ni Carmen. Ipinapakita nito ang kanyang filosofiya na nakikita ang mga empleyado hindi bilang tao, kundi bilang gamit, napapalitan, nakokontrol, itinatapon. Pinindot niya ang play. Dapat alam ng mga tao ang kanilang lugar sa hierarchy. Umalingaw-ngaw ang boses ni Salvador. Kaunting pananakot, konting psikolohikal na manipulasyon, yan ang halaga ng efficiency. Kung hindi kaya ng empleyado ang pressure, wala silang lugar dito. Nakakakilabot ang katahimikan na sumunod, maging ang mga batikang mamamahayag na dekada nang nagbabalita ng mga iskandalo sa negosyo ay tila natigilan. Wala pa silang narinig na CEO na ganoon kalantad at kalamig ang pagkatao sa paglalarawan ng kanyang mga tao. Bumalik si Manuel sa podium. Ang narinig ninyo ngayon, panimula niya, ay hindi lang tungkol sa Empresas Vanguardia. Ito'y tungkol sa dalawang magkasalungat na pananaw sa pamumuno. Isa na nakikita ang tao bilang numero, at isa na nakikita ang tao bilang tibok ng puso ng isang organisasyon. Ibinahagi niya ang datos, patunay na ang malasakit ay hindi lamang pakiramdam na maganda. Ito ay epektibo. Tumaas ang productivity ng 40%, bumaba ang turnover ng 75%, nabawasan ng 60% ang sick days, nasa pinakamataas na antas ang empleyado satisfaction. Patunay ang mga resultang ito sa isang simpleng bagay, dagdag ni Manuel.
Ang pagtrato sa tao ng may dignidad ay hindi lang etikal, ito rin ay matalinong negosyo. Sa Q&A ng press, bumuhos ang mga tanong. Maghahain ba kayo ng legal na kaso laban kay Salvador Castillo? Tanong ng isa. Oh, tugon ni Manuel, naiulat na sa mga autoridad at gagawin namin ang lahat upang protektahan ang aming mga tao at magtakda ng president. Isang mamamahayag ang bumaling kay Carmen. Ano ang magiging kaparusahan mo sa iyong naging papel? Buong puso akong nakikipagtulungan sa mga investigador, sagot ni Carmen. Sumasailalim din ako sa therapy upang maintindihan kung paano ko hinayaang kontrolin ako ng takot at kung paano ako naging taong kailanman ay pinangako kong hindi magiging. Tumingin siya sa buong audience. Ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa kung gaano karaming takot ang kaya mong likhain, sabi niya. Ito'y tungkol sa kung gaano karaming pag-asa ang kaya mong pukawin. Agad ang epekto ng komperensya. Sa loob ng ilang oras, nag-trending ang #workplace dignity. Nagsimulang magbahagi ng kanilang sariling kwento ang mga empleyado sa iba't ibang panig ng mundo. Mga karanasan ng pang-aabuso, pagliligtas at pag-asa. Makalipas ang ilang araw, inaresto si Salvador Castillo sa kasong extortion, corporate sabotage at conspiracy. Bumagsak ang kanyang kumpanya sa ilalim ng investigasyon at daan-daang empleyado ang sabay-sabay na nag-walk out. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi sa korte. Ito'y nasa boardrooms, break rooms at training programs sa buong bansa. Ang Empresas Vanguardia ay naging modelo ng etikal na pagbabago. Nagsulat ng case studies ang mga business school tungkol sa kanilang turnaround. Hiniling ng mga opisyal ng gobyerno ang payo ni Manuel tungkol sa workplace reform. Inimbitahan siya ng mga leadership organizations upang magsalita tungkol sa human-centered management. Ngunit para kay Manuel, higit na mahalaga ang nangyayari sa loob ng kanyang sariling kumpanya. Naging ligtas ang mga empleyado. Bumalik ang pagiging malikhain. Umunlad ang mentorship programs. Ang mga dating biktima ng pang-aabuso ay ngayon namumuno ng may empatiya at lakas. Maging si Carmen ay nakatagpo ng kakaibang uri ng pagtubos. Bilang independent consultant, tumutulong sa ibang kumpanya na kilalanin at buwagin ang kanilang toxic culture. Hindi niya na-erase ang pinsalang ginawa niya. Ngunit nakabuo siya mula sa sakit, isang landas para sa iba. Isang tahimik na hapon, kumatok si Jennifer sa opisina ni Manuel. May isang taong nais magpasalamat sa iyo, anya, may banayad ng ngiti. Pumasok ang isang kabataang lalaki, kaba at emosyon ang nasa kanyang mga mata. Mr. Torres, ako si Rogelio Flores. Kapatid ako ni Antonio. Napatayo si Manuel, nagulat. Gusto kong magpasalamat, pagpapatuloy ni Rogelio, hindi lang dahil iniligtas mo ang kapatid ko, kundi dahil binago mo ang aming pamilya. Sandaling natigilan siya, tinig na nanginginig. May mga buwan na gabi-gabing umuuwi, si Antonio, basag, ramdam naming lahat. Ngayon umuuwi siyang may inspirasyon, may kaganapan, at dahil doon, nagbago rin ako. Diretso niyang tiningnan si Manuel. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na pamumuno ay ang pag-angat ng iba at iyan ang nais kong maging bahagi. Malalim ang ngiti ni Manuel, lubos na naantig. Iyan ang pinakamagandang narinig ko sa mahabang panahon, aniya. Ang hinaharap ng pamumuno ay nasa mga taong tulad mo, mga taong nakakaunawa na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagbubuo ng iba. Habang umaalis si Rogelio, nanatiling tahimik si Manuel, nagbabalik tanaw sa kanilang nilakbay. Mula sa isang patak ng kape sa sahig at isang malupit na boses sa pasilyo. Naging isang kilusan, isang pagbabago, isang pamana. Natuto siya na ang sakit kapag hinarap ng may tapang ay maaaring maging daan sa pambihirang bagay. Na ang dignidad at empatiya ay hindi mahihinang ideal, kundi ang pundasyon ng tunay na kapangyarihan.
At na kapag ang tao'y tinrato ng may respeto, walang hangganan ang kanilang kayang makamit sama-sama. Ang kwentong nagsimula sa kahihiyan, nagtapos sa muling paghubog ng pamumuno mismo.